Paing buntag sa tanan. Okay. Church membership. So, nag-request mo nung ako ng discuss tumahin sa church membership sa Tungang Sunday School. So, pero wala man rin ang tanan, no? Gusto nga mag-decide nga magkahimo ka ng church membership class. Kaming pa. So, sige lang, no? Sumabot pa ito sila. Pero oras naman, sulan na ito ang atong paghimo niling discussion. 9:20 na ang oras na ito. Sige, mag-pray sa kas atong pagsugod. Among amahan nga langit nun, Diyos nga pagagahong, Diyos nga nagiya sa kaalam, Ginoo kami sa among kaugalingon, walay mahimo, kung wala ang grasya, basta nagaduol kami Ginoo sa imong trono, grasya karon, diha sa pagpataliwala ni Ginoong Jesucristo, nga kining among tigong karon dinhi, madawat diha sa imong balaan nga trono o Dios tungod kay kami imong ipatawag ani Jesucristo ang among eternal nga tigpataliwala. Nagpasalamat kami nga ikaw Dios nga katabang kanamo karon nga makahimo kami niini nga gathering aron sa pagsimba kanimo sa espiritu o sa kamatuoran. Among tiampo Dios nga ikaw lead sa uban pa man Ginoo mga Kristohanon nga padulong dinhi ikaw Ginoo mga tipig sa mga kinabuhi sa pagduol nila ni Ginoo adunay desire pagkat-on sa pulong o Dios o ingon man mahatabangan kami o pasaylo kami Ginoo sa mga kalapasan na himo sagad kami Ginoo nga masayo diha sa among una pagbati sa among mga buhat amahan dunay mga daghang kasalanan naghangyo kami sa imong pagtabang o kintanan among gitugyan gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Tuwa man diri. So church membership, no? Session 1. Church membership, no? Session 1. Matong isgutan karon kay nag-desire mo nga maghimo ka ng pabinanting so nahanglan ma-discuss sa ato ang kanang church membership. So number 1, ano mo ni siya, no? So ang atong tumong niini tumong sa church membership aron dili mahimong yano lamang ang atong pagtagad sa usa ka iglesia ug aron sa makurihan ang mga sayop nga pangunahuna bahin sa membership. So, ang atong goal, atong tumong sugutan nato ni church membership. So, dili lang simply ang imuhang pagtan-aw o pagtagad sa usa ka iglesia nga pagatukuron. So, actually ang nagtukod ng iglesia si Kristo man gyud, no? So, muna adunay pagpanawag, adunay pagtawag sa ebanghelyo nya katong mga nagatuo sa ebanghelyo misulod diha sa bautismo nya misulod diha sa pagpamimbro kunya dili na ingon nga dali-dali o dili na ingon nga yano-yano lang ang paghimuon tungod kay aduna tay gisunod nga mga pagtulunan kabahin niini. So unya makoreksyonan pud ning ato ang sayop nga panghuna-huna ug maghisgot ta og membership. So daghan man mga sayop nga panghuna-huna ug uban daghan mga negatibo o panghuna-huna kung maghisgot ta og membership. So kung ang secular mga agency, mga unsa pa man diha nga organizational
organization nga na-put up, na-establish diha sa secular nga bahin. So, nagani sila membership, no? Nasa na process, ato na sila pamaagi o sa pagpasulod sa pagpamembro sa usa ka ahensya, sa usa ka grupo, sa usa ka institution. So, ingon usab niya na kung mag-isip kita og local church membership. So, kani siya local church membership ni siya, dili ni siya gaisgot sa universal church membership. So, katong mamembro ka sa panimalay sa Dios, trabaho man to siya sa balaang espiritu, no? Trabaho to sa balaang espiritu. Pero pag mamembro ka sa usa ka local church, so manitawag ani kabahin ni sa visible church nga na-locate diha sa usa ka locality, yun na ay proseso sa pagsulod sa membership. So, muni no? Sa ato ang pagsugod, daghan kaayong mga negative thinking o negative nga panghuna-huna bahin ni ining membership. So, number one, no? Atong tanawon ang pipila ka mga negatibong hinungdan. Nganong ang uban nga mga tao, sopak man sila og membership, church membership. No? So, namboy mga negatibong panghuna-huna, muna ang uban nga mga magtotoo, dili sila mo angay og church membership. So, una, number one din nga negative thinking, negative mindset, kabahin sa church membership. Nga ato ang bukon ang mentalidad nga negatibo kabahin ni ini kapangunahuna tungod sa kasinatian sa ubang kaiglesiyahanan nga mikawas na sa kasulatan ang pagdominar niini. So tingali o gikan mo sa uban nga grupo, gikan mo sa uban nga institution sa local church, tapos nasinatian ninyo kining pulo nga gigawngan mo, no? Gigawngan mo. So, muna nag-create siya of negative thoughts, negative thinking. Kung mao na ang inyong pagkita sa iglesia, nga pag mamembro ka sa usa ka iglesia, mura o dili na ka makagawas, kay dominaron ka na, o niya magawngan ka na. So, muna nga, niabot sila muna nga dili maayo nang magpamembro ko sa kalokal nga iglesia tungod kay gawngan ra ta diha sa mga leader, gawngan ra ta dinha sa mga nagdumala dinha, munang mas maayo na lang ng freelancer na lang ko, mas maayo na lang ng dili lang ko membro tungod kay once mamembro ko diha sa kalokal nga iglesia, so musulod ay ning pangunahuna nga negatibo nga panggawong, no? Or idominar ka. So, mahitabo lamang ka ng adunay panggawong kung magpatuyang ang mga leader. So actually, kung ang leader po sa lokal nga iglesia, dili ganit silang musunod kang Kristo nga paagi sa leadership, muna moabot yun ng dominar o paggawong sa mga membro. So, una nga, doon natin tanawon ng versikulo karon, no? Nga gipahimangnuan, giwarningan ang mga leader sa iglesia nga kung para mawala o matangtang ang mga negatibong panghuna-huna sa mga membro, kabahin o panggawong. So, sa mga leader, ano na instruction si Kristo Jesus diya sa 1 Peter chapter 5, verse 1 to 5. No? So, ingon din na, busa, kanila nga mga ansyano nga naa kaninyo, magatambag ako ingon nga ilang masig ka ansyano ug saksi sa mga pag-antos ni Kristo ug mag-aambit usab sa himaya nga ipadayag unya. So, warning ni siya, kanina bersikulo, warning ni siya ngadto sa mga pastor, ngadto sa mga elders sa church, nga si Pedro nagtambag sa iyang isig ka pastor nga niining pahimangno, niining warning. So, munang sa verse 2, ingon siya, takda ninyo ang panon sa Dios nga nadiha kaninyo, dili nga daw sa ingon sa gipamugos kamo, o dili
sa kinabubuton ninyo gayod, dili alang sa makauulang pagpanapi, kundili inubanan sa kadasig. So, unang warning sa mga pastor. So, ngadto sa masig pastor pod, kay si Pedro pastor, iwarningan niya ang ibang mga pastor. So, kabahin ni ining membership. Now, ang una dinhi, kining pulong at tagda ninyo ang panon sa Dios. Pag may mga tagda, atimanon, so atimanon yun ang panon sa Dios, ang kakawahan sa Dios. So, unya pag-atiman sa panon sa Dios, dili nga ipamugos o napugos lang ang mga pastor, tungkol kay pastor sila, sumunang napugos sila sa pag-atiman sa panon sa Dios. Kung dili ang pagtagad at pag-atiman sa panon sa Dios, nanglan nga kinabubuton giyon na willingness sa kasing-kasing sa pag-atiman sa panon sa Dios. So, o bitaw na, pag mag-hire ka lang ng pastor, mag-hire ng pastor para mo pastor din dapita, dili maayo ang mentalidad. Kay di-hire man mo siya. So, wala sa willingness. So, nisunod lang sa diha, aron nga magpastor. So, kinahanglan mo ito na sa ato ang paagi sa membership, pati pastor, kinahanglan magpamembro po diha sa local na church. Kaya para masabtan po niya nga wala siya i-hire, wala siya gisuhulan. Nagalagan siya sa Ginoo diha niya ng local nga iglesia sa desire na willingness sa iyang kasing-kasing nga mutagan o alagad diha sa iglesia. So manang ingon dinhi, dili pwede nga ang pastor magpastor sa iglesia unya himuon lang niya ang makauulang pagpanapi. Panapion niya ang mga membro. So, kwartahan lang niya ang mga membro. So, dili ingon niya na ang paagi sa pagtagan sa usa ka iglesia. So, mo bitaw na nga may warning, may tudlo ang pulong sa Ginoo nga ang pastor kinahanglan ilikay siya diha sa paghigugma sa salapi sa iglesia. Kay dili man intention niya nga magpastor siya sa usa ka iglesia unya iya halang panapion ang iglesia. So, munang nanay warning daan dinhi sa pulong sa Ginoo diha sa verse 2 nga ang pagtagad sa pastor ngadto sa iglesia nahanglan kinasing-kasing niyang tagdon o katimanon ng iglesia, dili sa motibo nga iyang panipion ning iglesia. Kay daghan mga pastor karon nga naimong pastor sa iglesia, ang tumong nila nga madato sila. Daghan ang mga existing nga mga nagpastor karon nga billions ang ilahang mga kwarta, billions ang ilahang mga salapi, tungod kay ang ilahang naging tuyo nga magpastor sila tungod kay panapian nila ang sa kaiglesia. So dili ingon niya na. So munang dako tulubangon kining mga pastor nga ang ilahang tuyo diya sa pagpamastor aron lang mga kwarta, aron lang panapion ang usa ka iglesia. Mabita na usa sa mga qualification sa pastor, not lovers of money. Dili siya pwedeng mahigugma sa salapi. So unsang salapi ang dili ni higugmaon. Ang iglesia kay kada Domingo nagaabot ang salapi tungod sa mga halad o sa ikapulo. So muna ginapalit kay iglesia diha sa paghigugma sa salapi sa iglesia. Mabitaw na nga may gidiligates nga mga deacons para muatiman sa pagalapian ang bahin sa iglesia. Dili siya pwede nga mag tagat-tagat niya na kay naanay warning daan sa pulong sa Ginoo nga dili himuon sa usa ka pastor ang makauulang pagpanapi diha sa iglesia. So, number 3 nga warning dinhi para mawala dining mentalidad nga maayo dining membership. Dili lang maayo ang membership sa local church kung ang pastor lagi diha sa iglesia mo na iyang ginahimo. Ipanapi niya ang iglesia, nag-alagad siya ingon nga hireling lang, wala siya nag-alagad ingon nga servant yun. So, sa number 3, i-highlight na ko diha, sa number 3, dili sa hinari-hari nga pagdumala sa iglesia. So, ang pastor, ibutang siya diha sa iglesia, dili aron nga maghari-hari. Nga mura sa gobernador, mura sa kuan dinha, awod nga mura sa dinha og kanang labaw dinha, kun dili
si Kristo gali nagtudlo siya kabahin sa servant leadership. So ang usa ka pastor pag naagalaga niya sa usa ka iglesia, pinahanglan niya kini ginubala diha sa servanthood attitude na pag mapaubsanon nga kasing-kasing kay gipiyal siya sa Dios o gipiyalan sa Dios og mga katawhan nga iyahang pag-aalagdan. So aron nga mahimo sa panig-ingnan. So kung mahimo panig-ingnan, dili nga panig-ingnan diha sa paghari-hari, kundi dili panig-ingnan dinha sa pagkamakaubsanon. So adunay mamahimong pastor dinhi sa local church, mo gini ang iyahang qualification nga makita dinha nga nag-serve siya as servant, dili nga nag-serve siya ingon nga hari-hari. No? So, ano man, gi-warning man gini sa Ginoo sa verse 4 o giligpadayag kaninyo sa pangulong magbadantay si Kristo na ni. Kamo managpakadawat unya sa maymayang purong-purong nga dili malawos. Maymon man usab kamo mga batanon kinahanglan kamo nga magpasakop nga masinugtanon sa mga ansyano, kamong tanan panagsulob kamo pagpaubos alang sa usag-usa. Ay ang Dios magabatok sa mga mapitason, pan sa mga mapaubsanon siya magahatag og grasya. So in totality, dili lang nga ang pastor mag-sulob sa maong pagpaubos ng espiritu, kundi sa verse 5 niya, tanan exercise gyud diha sa local church ang humility, no? So nga walay inibisan usa diha sa local church nga maghari-hari. So, dili ang pastor pwedeng maghari-hari, dili po ang ubang mga miyembro maghari-hari. Kay kinang ipasulob gyud diha sa usa ka lokal nga iglesia kining humility, kining pagpaubos. So, para matanggal ang mentalidad nga okay di ay ang membership, ang local church membership, okay siya i-practice basta wala lang ni nga mga warning. Nagalit tumanon lang ni nga mga warning, no? Sundo ni siya nga mga warning ni nga to sa mga pastor. Kaya dili ganahan ng mga flock, dili ganahan ng mga mamahimong membro sa usa ka iglesia. Una, kung ang pastor din nanapi lang. Wa gyud ganahan membro kung ang tuyo sa pastor diha sa iglesia, manapi lang siya, muwarta lang siya, way ganahan membro niya na. So kung ang pastor pud nangana din sa iglesia niya, ang iyang pagdumala hinari-hari, walay ganahan kung membro ana. So, dili siya na kinabuhi diya sa exemplary life na kaning ay humility gikan kang Kristo. So, mahulog yun nga mag-create og negative thinking ang mga membro kabahin sa local church membership kung ang attitude, ang disposition sa ka pastor mao ni higugma sa pagpanapi lang diya sa iglesia, hinari ang pagdumala diya sa iglesia, dili yun ang ganahan ng membro ni anak. So, one unta na nga mindset, maayo ang membership, local church membership. Basta na-exercise ni siya nga prinsipyo. Nga ang pastor, mag-ibutang din kinahanglan nga nag-serve siya as servant o wala siya nag-serve ingon nga nag-lording it over, naghari-hari, no? Diha sa iglesia. So, muna ang una diha nga negatibo. Laing negatibo nga panghuna-huna ano upang mga tao di ganahan og church membership. Lain pang negatibo nga panghuna-huna, mulayo hinuon ang tawo. Maghisgot na nga church membership, wala may ganahan, dili na ganahan pamembro kay church membership naman. Hisgot naman ni pagpamembro, hisgot naman ni og dagkong responsibilidad. So muli kay na ang tawo. So muna nga tinuod man na sa uban nga mga tao nga pag maghisgot nga ni membership, mulayo na hinuon sila, dili na ganahan. Adunay ka matuoran ni ana kung dili masabtan unsa ang membership. Kunang before i-member ang matag usa ingon nga usa ka local church, kinahanglan nga musulod mo diha nga dili mo blinded. So, everyone, every individual, maghisgot ka ng church membership, dili yun blinded. Kaya balog yun nga nung misulod ka din ha. So, ipapirma ka din ha, kung sa may ginahimo din ha, nga walay hidden nga agenda. Kung dili, nakasabot ka,
dili ka blinded, nakasabot ka nganong magpamimbro ka sa usa ka lokal nga iglesia. Mao bitaw nga kinahanglan ta og naay diskusyon, kinahanglan og naay pagtuon sa pulong sa Ginoo unsa man ing kamahin sa church membership. Kay dili man pwede nga magpamimbro ka lang niya ng lokal nga church nga iglesia niya wala di ay kakasabot kung unsay mga church policy, unsay mga church constitution, unsay mga bylaws din ha, unsay mga agreement din ha. So kinahanglan mo sabta na sa matag usa nga magpamimbro. So muna nga paghisgot nga ni og membership class tambong gyud ta. Kini kay ang katong wala nakatambo sa membership class, dili gyud siya maapilya sa pagka-membro wala sa tambong ini, dili man sa pwedeng i-membro nga blinded siya. So muna nga ang may tawo sa uban pag blinded ka lang gani, wa kasabot sa unahan, sa mga problema nga may tabo sa unahan, di kasabot. So muna nga dali na kayo ang pag iwas kay wala man kaniha during sa membership class. Very important yun sa local church ang membership class. Para ang musunod nga mahimong membro, kay wala sila ano, ako ni gisudlan, ako ni gitaakan nga tahas. So, number 3, nga mga misconception kawahin sa church membership sayop ng mga mentalidad, no? Dili lang yun gusto og commitment. So, mag-isgot na kaning church membership, guys, isgot na sa karon og imong commitment. So, asa nimo ang imong kaugalingon igahin para diha sa buluhaton sa usa ka lokal nga iglesia. So, imong kaugalingon nagkomitar na nga niini nga lokal nga iglesia ko magpailaw o mukomitar sa ako ang pagtabang, pagpaluyo, paghigugma, paghampo, pagsuporta, tanan-tanan nga mamahimo nimong itabang sa usa ka lokal nga iglesia tungod kay gikan sa imong sulod sa imong kasing-kasing unahuna ni commit ka na nga sige paluyuhan ko kini nga lokal nga iglesia pinaagi sa akong pagkomitar sa akong kaugalingon, no? So uso man gud karon daghan man gud sa parang karon kaning libin lang, no? Pag dili magkasinabot bulag dayon kay wala may mga commitments, no? So dili gusto mahigot og usa ka panumpa muna nga walay commitment. So pag local church membership na say pledge na ay oath, no, na siya ipanumpaan kunang naay kopinan na agreement. So para mas ligon o dili luag ang church membership kung ang matagusan nga mosulod diha sa usa ka iglesia komitado siyang kaugalingon nga magpaluyo diha sa maong buluhaton. Sige, so letter B. Busa karon atong panghimatud-an sa atong pagtuon, una ang mga biblikanhong pagpanghimatuod nga doon nagyoy membership. So, bungkag na ang mentality. So, okay di ang membership. Basta masunod lang yun ang scripture. Sunod lang yun ang kanang prinsipyo sa scripture. So, warning na to sa mga pastor, warning to sa mga member, na masunod lang gani na okay yun kayo ang membership. Pero pag ma-disregard gani nimo tong warning ni Pedro sa pastor o sa mga membro, matwist gani ito, muna maguba yun ang local church membership. So, pero pag sundon to siya ng mga prinsipyo, okay yun kayo. Maayo kayo ang tumong sa local church membership. So, ikaduha, ang kalabutan sa membership sa mga dagkong doktrina sa mga apostoles. So, karon wala lamang ko naghimo ni nga discussion sa membership nga mura lang og secular nga bahin, no? Usa ka institution sa secular nga bahin nga naa sila ilang kaugalingong palisiya, kita nagsunod ta og pagtulunan nga ato ang local church membership nakabase gid ni siya sa pulong sa Ginoo nga ginasunod nato ang prinsipyo gikan sa pulong sa Ginoo nga gipamatuod nga doon nagyoy local church membership. Importante gyud sa usa ka believer naa siya local church membership. So dili ka pwedeng mahimong floating lang. Naagid kay
gihatagan sa imong commitment nga usa ka lokal nga iglesia aron nga diha nimo ma-exercise ang imong pag-alagad sa Ginoo diha niya ng lokal nga iglesia. So muna naay panghimatuod gyud sa Biblia, gikan sa Biblia mismo nga dunag gyoy klaro nga biblikanhong pagpanghimatuod nga gina-implementar kabahin sa local church membership. Number 1, no? Ang biblikanhong pagpahimatuod sa pagkaangayan nga ipa-implementar sa membership. No? So, kasunod sa biblical nga principle, biblical proofs nga angayan gyud sa usa ka magtotoo nga ma-implementar gyud ning membership. So, letter A, may klaro nga kalainan tali sa membro o dili membro. Diha sa lokal iglesia, ay ang lokal nga iglesia mo public mo anybody pwede siya nga mosulod, mapasilaw, naminaw. So, karon iklaro diri sa Biblia nga diha sa usa ka local church na ay membro na ako'y dili membro. No, manayon di may klaro nga kalainan tali sa membro o sa dili membro. Tanawa din no. 1 Corinthians 14:23, open your Bible. Pero wa may Bible diha, so natay provided nga mabasa ninyo no sa projector. 1 Corinthians 14:23-25. Busa kon ang tibuok iglesia magakatigom ug ang tanan mag-iyahay pagsultig mga dila ug unya mosulod ang mga walay alamang kon ang mga dili magtotoo dili ba ang ilang isulti mao nga kamo nangabuang apan kon ang tagsa-tagsa magahimong propesiya ug unya mosulod ang usa ka tawo nga dili magtotoo o walay alamang kini siya pagahukman sa tanan siya pagasulyaan sa tanan. So usay explanation dinhi, dili ta maghisgot karon no. So dili ta maghisgot diha karon o kanang gifts or kanang spiritual gifts dinhi nga gisgotan sa 1 Corinthians 14. Isgotan nato ning kalahian nga diha sa usa ka lokal nga iglesia na ay membro, na ay dili membro, na ay tumutuo, na ay dili tumutuo. Diha sa usa ka lokal nga iglesia mo man iklaro dinhi, di ba? Kani busa kon ang tibok iglesia magkatigom but pasabot tanan mga membro na sa lokal nga iglesia magkatigom. So karon unya na dinhi sa gimarkahan ako og kanang pula unya mosulod ang mga walay alamang o kon ang mga dili magtotoo. Tanawa no? So posible diha sa lokal nga iglesia ang pagsulod sa mga dili pa tumutuo. Welcome man ang mga dili tumutuo diha sa iglesia. No? So naagi na mosulod. So na ay identification din karon sa 1 Corinthians 14 nga adunay true believers nga mo na siya ang tibuok nga iglesia. Nga aduna poy mga tao diha nga nisulod nga dili magtotoo sa lokal nga iglesia. So, klaro na din kayo nga versikulo nga adunay duha ka klase nga tawo sa usa ka iglesia na ay tumutuo unya na ay nisulod nga dili tumutuo. So, i-identify din nga na ay believer na ay unbeliever. So, kaning mga tumutuo mo ang membership. Nabilong na sila sa membership. Pero kaning dili tumutuo, dili man ani mo pwedeng isulod diha sa membership kung dili pa tumutuo. So, pero welcome sila diha nga magasulod. No? So, dili tumong, may explanation niya, detailed explanation. Dili tumong sa among iskutan karon ang magasa kung kisa sulod sa iglesia kay lain ka nang iskutan na sa isyu-isyu. Kung dili ang paghatag ni Pablo og klaro nga kalainan sa membro o dili membro sa dihang magkatigom ang tibuok iglesia. Ang pangutana karon, tungod ba kay kining tawhana mitambong sa panagtigom siya kaanig na sa iglesia? Dili gyud no. Ipakita lamang din ni Pablo nga kahibalo siya ug ang mga membro sa iglesia sa Corinto sa kalainan sa mga membro o dili membro.
So muna nga naay klaro gyud diha sa Biblia matudlo nga adun na jud say local church membership. No? Gitino na ni Pablo din ha nga sa Corinto dunay mga membro niining iglesia sa Corinto nya. Naa po yung mga dili membro nga nagsulod din ha na nagtambong, naminaw sa mga pagtudlog, mga pagwali. So, number 2, letter B, may tino o tinaw nga pag-ihap sa mga membro sa iglesia. So, pag membership, kay ganing musulod ka sa secular institution or secular groups or organization na magaling listing of membership, no? So, ginalista mo ganin na, may picture pa, may mga, unsa pa din nga mga signatories nga kinahanglan, pagpaila nga membros na nanak usa ka lokal nga, usa ka institution or organization. So, sa local church, naagihapon. Di klaro na sa Biblia na adunay tinaw nga pag-ihap sa mga membro sa iglesia. No? Atong pasahon karon sa buhat, no? 16:5. Andama yung mga Bible diya. Dili lamang kaya ang iglesia bulig-on, motubo sa ilang pagtuo, kung dili kinahanglan usab nga magadugang ang ilang gidaghanon. So siyempre, usaon man nimo pag-identify nga nidugang ang gidaghanon kung nga adunay counting of membership kinaay nadugang. Kung ano nga nailahan nga nagdugang kay dunay klaro nga pag-ihap kinsa kadtong kaanib. No? So sa kalokal nga iglesia, munang dinhi sa Acts 2:41 and 2:47, dunay 3,000 men nga nadugang diya sa lokal nga iglesia. So anong maihapan nga na-identify man nga 3,000 tungod kay naay clear counting, no? Nga mo ni nadugang diha sa iglesia. So muning buhat 16:5, tungod niini ang mga kaiglesianan nalingkod sa pagtuo ug sila na naguswag sa ginaghanon matag adlaw. So every day naay nadugang as the word of God preaches, no? Sa na-preach ang pulong sa Ginoo, ang gospel, naay mutuo, naay nagpabautismo, naay nadugang sa iglesia ng mga membro. So, muna ang ilang ginaghanon by quantity naguswag sila. Kay doon na may klaro nga ihapkin sa ang nadugang. So buhat to 41:47. Sa 41 ug niya gibautismuhan katong misagop sa iyang pulong. Pasabot gikan sa unbeliever stage. So nakadungog sa pulong sa Ginoo, nahimo siyang believer, misagop siya sa pulong. Unya sa panahon sa buhat dinhi, 3,000 ang mga tao nahidugang kanila. Pasabot ang ilahang number nag-uswag, nadugang. So klaro nga, doon ay listing of membership. So, nga nanagdayon sa Dios ang nahimutan ng tao, sa tag-adlaw, gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas. So, sa Biblia, klaro gi-implementar ang local church membership. Doon ay clear counting and clear listing kabahin sa membro sa usa ka lokal nga iglesia. So, letter C. Adunay klaro ug formal nga pagdawat ingon nga membro sa usa ka iglesia. So, before nga kining usa ka tawo mosulod siya diha sa usa ka iglesia, nakadungog siya sa ebanghelyo, dituo siya sa ebanghelyo, misalig siya kang Kristo, mora man gid ang ilhanan nga kini siya kamutuo. Dunay pagtuo, dunay paginulso, dunay pagsalig kang Kristo, pagsalig sa iyang pulong. So, kini karon nga mga tao nga misalig sa pulong ni Kristo, midawat sa pulong ni Kristo. So adunay klaro nga formal nga pagdawat. Dawaton ingon nga kauban diha nga membro sa lokal nga iglesia. So Romans 16:1 and 2. So ato na pasahon taon-taon, wala kini magpasabot nga limitado lamang alang sa mga regular nga membro ang usa ka lokal nga iglesia ang pagtambong sa panimbahon o panagtigom sa adlaw sa Ginoo. Kay kon atong matagad ang 1 Corinthians 14:20-25, klaro kaayo nga dunay dili magtotoo o dili magtotoo panahon sa dunay magtotoo, dunay dili magtotoo o magtotoo panahon sa panagtigom. So adunay formal nga pagdawat mamahimong membro.
sa usa ka lokal nga iglesia. Formal gid siyang dawaton, ingon din sa Romans 16:1 and 2. Example ni siya sa formal nga pagdawat ni Phoebe. Ingon sa ipailaila po diha kaninyo si Phoebe nga atong igsoong babae sa kaalagad sa iglesia sa Sincria. Aron siya inyong dawaton diha sa Ginoo, ingon nga kini mao iangay sa mga balaan ug tabangan ninyo siya sa bisan unsa nga iyang kinahanglanon gikan kaninyo kay daghan ang gitabangan niya lakip ako. So formal dinhi si Phoebe, Kristohanon siya sa laing dapit. Unya muadto siya sa laing dapit. Na iglesia po dito. So formal siyang gidawat. So possible si Phoebe magtotoo sa Sincria, gibalhin sa laing dapit, formal siya. Bisag gani ang pag-transfer of membership, dapat formal. So kung unbeliever po, because unbeliever nga stage, tayo mo sa pagka-believing stage, formal siyang dawaton. Ingon nga, mahimo na siyang membro sa usa ka lokal nga iglesia. So, naay order niya no, sa pagdawat sa membro. Sa usa ka magpamembro sa usa ka iglesia. Okay, number 3. Iulagway lamang dinhi ang formal nga pagdawat isip usa ka membro sa usa ka lokal nga iglesia. Girekomendar ni Pablo nga dawatan ninyo siya. Verse 1a. So, buot pasabot, nakaila pag-ayo si Pablo nining babihana nga si Phoebe. So, before dawaton ang usa ka believer, mahimong usa ka membro sa lokal nga iglesia, nailahan gyud nimo siya. Nakaila kaniya yung kinabuhi, yung iyang past life, yung iyang present life diha kang Kristo, nailahan gyud siya. So, nakaila si Pablo nining Phoebe na mo nang iyang girekomendar nga pwede siyang i-transfer or iyang membership or pwede siyang dawaton diha sa usa ka iglesia. Letter B, dunay pruweba o ebidensya nga angay siyang dawaton sa iglesia nga nakita ni Pablo. Na naman sa verse 1 and 2 gitawag siya na igsoon. Pag may igsoon, dili na igsoon sa dugo, o dili igsoon na sa pagtuo. Nya gitawag po siyang servant, alagad sa usa ka iglesia. Unya another descriptive words nga gigamit kag Phoebe, balaan, sabot na sanctified na siya. So unya daghan ang matabangan o sa angay tabangan. Subot pasabot, naghimo na gid siya sa buhat sa usa ka Kristohanon nga pag-alagad si Phoebe. Muna nga tungod nini nga mga ebidensya, so nakitaan man og klarong ebidensya siyang pagtuo, unang formal siyang gidawat diha nga membro sa lokal nga iglesia. So muna mamahitabo no dinhi sa inyong karon no. Number 4. Paranglitan si Pablo dito siya sa Jerusalem. Usa siya dawata isip usa ka anib sa iglesia sa Jerusalem. Dunay nagpanghimatuod nga siya usa nakatinuod nga magtotoo. Okay. Ining buhat nga in 26:28. So siyempre ang former life ni Apostle Paul sa Saulo pa ang iyang kinabuhi, kriminal, mastermind sa pagpatay kang Stephen, persecutor sa lokal nga church sa Jerusalem, sa Israel. So manlulutos gud siya. Karon on the road of Damascus, gisugat siya sa Ginoo, pinaagi kahayag. Na-converted si Pablo, ingon nga magtotoo tungod kay gisugat niya si Kristo dito sa dalan sa Damasco. So karon ang balita, ang information sa mga tao kabahin ni Pablo sa Saulo pa ang iyang pangalan, mamamatay tao, unbeliever pa siya, manlulutos, karon mahimo siyang Kristohanon. So dili automatic nga mosulod sa dito dayon sa Jerusalem ug mo anib didto kay adunay mga pagtahap ug adunay mga pagduda ang mga katawhan sa Diyos sa Jerusalem nga basin og kining Pablo, kining Saulo nga nahimong Pablo karon nga basin og taktika lang niya ini sa paagi aron nga mahimo niyang lutuson ang iglesia. Kay naa may former nga status ni Pablo nga manlulutos. So kinahanglan nga mapamatud-an sa
pinaagi og mga tawo nga kining Saulo nga nahimong Pablo na karon nakitaan og ebidensya nga naluwas na nahimo nang magtotoo ni Kristo og dili na siya manluluto sa iglesia. Nakita na diha sa kinabuhi ni Pablo. So namo nang nain tawo nga nag-recommend, no? Unang si Pablo wala dayon diretso gi pamimbro sa Jerusalem kay gisuta sa iyang kinabuhi kung tinuod ba gyud ni siyang manluluwa at magtotoo, nagtinuod ba gyud ni siya nag-angko na ni Kristo ingon nga manluluwas si Pablo. So muna ang tawag niya na ay proper assessment. Muna sa local church membership na apoy process na pag-assess kung tinuod ba ni nga tao, tinuod ba ni siya nga magtotoo ni Kristo, tinuod ba ni siya naghinulsol sa iyang sala, tinuod ba ni siya nga nagsalig, nagdawat kang Kristo. So muna may assessment before himuon ang membership, pagdawat sa usa ka membro sa usa ka tawo magtotoo, i-assess sa siya. Unang hindi si Pablo sa wala pa siya gisunod sa Jerusalem, yung nakaanid na trabaho dito sa Jerusalem, sa pag-alagad sa Ginoo, may mi-assess sa iyang nga kinabuhi. So Matthew 9, buhat 9, 26 murag wala na ako na nabutas sa kung dili sa ako ang projector, no? Pwede mabasa kung kasi makabasa sa buhat 9. 26. Acts 9:26. Oo, 28. Og sa paghiabot na niya sa Jerusalem, siya misulay sa pag-ipon sa mga tinun-an, apan silang tanan nangahadlok kaniya kay wala man sila mutuo nga siya tinuod gayod nga tinun-an. Apan gikuptan siya ni Bernabe o gidala ngadto sa mga apostoles o kanila gisugilon ni Bernabe ang kaagi dito sa dalan sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo nga misulti kaniya ug sa iyang walay ko kahadlok nga pagpamulong sa ngalan ni Hesus dito sa Damasco. Okay, so muna siya ang nag-assess ni Pablo, si Bernabe, si Barnabas. So para mapamatud-an na si Pablo tinuod na nga magtotoo, tinuod na nga Kristohanon. So doon ay nag-assess siya, i-assess siya ni Bernabe. Tapos, i-introduce na ito sa Jerusalem nga kini si Pablo, tinuod na siyang magtotoo. So, muna sa local church membership, before himuon nga, mamembro ka sa local na iglesia, na ay proper assessment sa matag-usa. So, diya sa pag-assess assessment sa matag-usa, ang basic yun nga paagi, pag-check kung tinuod na ba sa Kristohanon o dili. So nasa faith, nasa repentance, tapos nasa klaro ang testimony siyang kinabuhi, no? So muna pag-assess din ha. So nabay pag-assess din kabahin nga kinahanglan taas na siya naabot sa iyang knowledge of the scripture, wala ihimo diha nga kinahanglan nga mahigpit ng imuhang taas na kag nahibaluan sa pulong sa Ginoo. Kaya ka na mong pagkaton sa pulong sa Ginoo, on process yun na siya. So, proseso yun na siya nga makatunan na ito ang pulong sa Ginoo. Dili kay himo na siya nga barometer nga dili kay membro sa usa ka lokal nga iglesia kay wala pa kay kahibalo. Wala pa kay knowledge about the scripture. Now, ang knowledge of the scripture buhat na sa grasya. Grasya man ang hatag ni mong kaalam aron nga makahibalo ka sa mga kamatuoran sa pulong sa Ginoo. So si Pablo din i-assess siya ni Bernabe nga gipamatuod ni Bernabe ngadto sa mga tinun-an nga si Pablo magtotoo na. No? So but Barnabas took him and brought him to the apostles, declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. So, naklaro lang yun yung sinamuhi ni Pablo. Nag-preach na magani siya, nagsangyaw na siya na ang iyang gilotos ni Kristo, iyan na karoon ng ialagaran. So, naay klaro yun yung ebidensya. So, naay klaro nga nag-assist ni Pablo. Muna nga mataya, sa reform teaching, before kay
isulod sa membership, nasa proper assessment. So, i-check kung tinuod ka na bagyo niya, magtotoo niya, ang nagasalig na ginulusol sa mga sala. Mura man na siya ang basic assessment sa pagpasulod ingon nga mamahimong membro sa lokal nga iglesia. Letter D. Usa dili nato tabunan sa kagulingong pangunahuna o prinsipyo aron atong ihikling ang mga kamatuoran nga nagpagmatuod nga do nagayoy formal nga pagdawat isip membro sa usa ka lokal nga iglesia. Busa ang ayan lamang nga ipa-implementar ang membership. No? So, mupadayon sa taas, dili pa na mo entertain sa mga kautanan. No? Number 2, ang kasulatan ang kalabutan sa membership sa dakong mga doktrina sa mga apostoles. So, pag mag-isgot ta global church membership, so munang isgutan ko din ha ang doctrines. So, may isgutan din ha ang doktrina sa mga apostoles. Sabot, nakabase kita diha sa mga doktrina sa apostoles o mag-isgot ta local church, no? Membership. So, timanan nato nga ang iglesia natugod sa ibabaw sa katungaranan nga mao ang mga apostoles. Okay. So, Ephesians 2:20. So, Ephesians 2:20. Kamu mga tinukod ibabaw sa katungaranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Jesucristo mao uluhang pato sa pamag-ang. So, kining giingon dinhi nga kamo tinukod ibabaw, kaning kamo din mo ni ang iglesia. Kamo mo na ang iglesia, no? Tinukod ibabaw sa pagkaroon ng mga apostoles. Ang apostoles mo ng New Testament. So, New Testament doctrines. O niya, o mga propeta, Old Testament doctrines, no? So, pasabot, ang church natukod sa niini ng mga pagtulunan. Pagtulunan sa New Testament, pagtulunan sa Old Testament. So, muna siya, no? Anong ngayon na apostles and prophets. Pag apostles, prophets, pag mag-isugod at prophets, Old Testament ang iyang i-refer niya na. Pag may apostles, New Testament ang i-refer niya na. So, niya kay ano man, diha sa Old Testament o sa New Testament, si Kristo ang sintro diha, uluhang bato sa pamaghang. So, munang tawag ni Kristo cornerstone. Cornerstone siya, no? So, Old Testament, tapos New Testament, si Kristo ang sintro, no? Ang cornerstone. So, i-build ang local church, i-build ang church ni ining duha ka patukuranan. New Testament and Old Testament. So, muna dili pwede nga i-reject nato Old Testament, dawato nato ang New Testament lang. Kaya i-build ang church diha sa apostles' teaching and Old Testament teachings. So, muna yung sigutan, no? Ug dunay dagkong mga doktrina ang mga apostoles diha sa iglesia pinagi sa dili masayop nga giya sa balaang espiritu apan kon walay membership dili kini matagaan og insaktong pagpadapat. So, muna nga kisay tudluan niining dagko nga mga doktrina, niining lawom nga mga doktrina, niining pagtulunan sa Old Testament ug pagtulunan sa New Testament, kisay tudluan kung walay membro. So, ang basic yun nga recipient niining mga teaching sa Old Testament ug sa New Testament, ang basic nga recipient niining kining mga membro yun. So, lagi niya ang unang nga managdawat niining nga mga pagtulunan. So, mga magtotoo, mga membro diha sa lokal nga iglesia. So, mo man ni ang mag-nurture. So, sa mga membro, ang nurture nini karon kanang diya growing in the knowledge of Christ, ang pagkahibalo nimo sa kang Kristo. So, mo man ni ang Old Testament teaching o ang New Testament teaching. So, diha i-build ang local church. So, kaporon ang iglesia diha sa niini nga mga pagtulunan, i-build ang local church. So, kung walay membro, kung walay membership, saan man pagpadapat niini pag-build up sa teachings kung walay mga members. So, manang
very important yun nga ang local church doon ay membership para diha i-build kini nga mga doctrines niini nga mga teachings. So, munang tuyo ni ana kay mugtukod makatag iglesia. So pag mugtukod ang iglesia, ang usa ka iglesia natukod sa mga pagtulunan ug ang mga pagtulunan New Testament ug Old Testament. So para molig-on kini nga iglesia mo na siya tudloan sa niini nga mga pagtulunan sa Old Testament ug sa New Testament. Na kung walay membro, kinsa may mudawat niini nga mga teaching. So, munang importante gyud nga naa sa membro. Nya katong mga idugang unya sa future sa unahan igadugang nga membro, magkapon to diha, mag-grow to diha sa mao nga mga pagtulunan. Muna nga ipa-implementar gyud ang local church membership. Una, ang membership may dakong kalabutan sa doktrina sa church discipline. Okay, ang church discipline formative discipline, tapos corrective discipline. Hinahanglan ma-exercise o maayo ang church discipline. Ang ubang nga iglesia, wala ka-emphasize sa formative discipline. Kaya ang ilahang pagdisiplina, sagol kasuko o sagol kahiubos, munang tumatig nga mga hawa ang mga membro. Ano man, kay ang paagi sa pagdisiplina, dili formative. So, ang formative discipline, sagulan ganin mo na og anger, sagulan ganin mo nagkahiubos, sagulan ganin mo nagkasuko kanang imuhang pagdisiplina diha sa usa ka lokal nga membro sa iglesia, mo nang dili nimo ma-emphasize og maayo ang church formative discipline. So, process ang formative discipline. Kung imo nang hilakan sa pila ka tuig, hilaki na. Mo man ang pag-nurture. So, imo ginang antusan nagmaayo ka nang gitawag formative discipline. Dili lang kay abi kay wala na mo tambong, abi kay wala na mo successive diha og tuman. Diretso na mandayon mo tantang. Inana, wala kay balo sa mga reason, so kay balo sa mga hinungdan, diretso lang din mo og tanggal. I-implementar dayon nimo ang imong corrective discipline nga wala nimo na exercise o na-implementar umayo ang formative nga discipline. So muna nga pagdisiplina sa membro nga nakasala sa kini ka biblika no katungdanan sa mata usa ka membro sa usa ka iglesia. Matthew chapter 18 mo nga mga verses no dili na to itala pagtagad kini mga bersikulo kay gipamatud-an lang din nga kini pag-build sa local church. Pag-build sa local church nga nakabase diha sa pagtulunan sa Old Testament ug sa New Testament nga diha giligon ang mga Kristohanon niya. Usa sa pagligon sa mga Kristohanon, church discipline. Unya ang discipline lagi usahay negative atong thinking kay pag may utang disiplinahon tanggalon sa membro. Mo dayon ang moabot sa mga ora pag disiplinahon tanggalon dayon sa pagka-membro dili kaya church discipline duha ka klase kategory. Una, i-implementar ang formative. Ikaduha, katong i-implementar ang corrective. Pero ang goal niya na church discipline to restore a believer. Pag-restore sa believer nga diya sa iglesia. Dili kay ang goal pagtangtang. No? So, muna nga, dili basta-basta magtangtang og membro kung membro na. So, sa kalokal nga iglesia. Yagian yun siya sa formative nga discipline. And then, usa pa ipa-implementar ang corrective nga discipline. Number 2, karon kung walay membro, kung walay klaro nga membro sa usa ka lokal nga iglesia, kinsa man ang angay disiplinahon kung walay membro. So kung walay membership ng local church, walay disiplinahon. Way madisiplina kay wa may tino kung kinsay disiplinahon. O kinsa man ang magpakanaog og hukom sa pagdisiplina, ang may tabo nga ang mga leader sa iglesia mao mo kanaog og hukom, kari-hari na. O kon kay palo kita nga dili kini biblikal sumala sa pagibasa sa 1 Corinthians at sa Mateo. So muna ang kinsa man pud ang disiplina. Dili gyud nga pastor ang disiplina. Ang disciplinary action himuon sa local church. No? Local church ang maghimo sa disiplina. So, pero mo bitaw na nga decision sa local church nga iagi ni siyang formative
decision sa local church iagi ni siya og corrective. Dili kay pastor diretso mo ingon nga disiplinahon ka, tanggalon ka. Dili na ingon niya na kay iagi gyud sa proseso diha sa iglesia kanang pag disiplina. Kay kung pastor ang mo automatic mo mga tanggalon ka sa membership, tawag ka na hari-hari. No? Pero pag church gani ang mag-decide, disiplinahan ka, dili to hari-hari kay body man ang nag-decision. So, argumento number 3. Aron pala isa mo, wad-on na lang ang church discipline. Usually, kay diha sa discipline, diha man magkasamo, diha man magkainitay, diha man magkatandog ang mga garbo, diha man magkatandog ang anger, ang kasuko. Siyempre, kay wala man lagi wala man lagi tunok sa kinabuhi nga hapsay. Nagani kay tunok sa imong kinabuhi, sakit yun na. Kunya kung bairon ng tunok, sakit yun po na. So, para mag-fit in ang iglesia, so tanggalon ng mga tunok sa kinabuhi para mag-fit in. Kunya, ang pagtanggal sa tunok sa kinabuhi, sakit man na siya. So, on process yun na siya. So, niya mo ba, para dili na lang samok, wala na church discipline. Pandili mahimo, dili man na mahimo at tabunan nato ang usa ka matuoran aron pasulbad sa usa ka problema sa iglesia. Di man malikayan nga diha sa iglesia doon naging mga problema. Ang sulbad niya na kinahanglan klaro mo ng membership para maklaro po ng pag-implementar sa formative discipline, maklaro po ng pag-implementar sa corrective discipline, niya aron mapahigayon nato ang biblikal nga pagdisiplina sa usa ka sayop nga nakasala sa iglesia. Pag pastor po daw nakasala, church diha po nang magdisiplina, no? So mo man na siya, buhat man sa church ang pagdisiplina. Ikalawa, no? Ang membership may dakong kalabutan sa doktrina sa qualification sa mga leader sa iglesia. So, mabitaw nino nga dili pwede nga ang pastor dili mo appeal sa membership class. Appeal gyud diha ang pastor sa membership class. Kay appeal man na siya dinhi nga giisgutan sa qualification sa mga himong leader sa iglesia. Kaya ang pastor membro man pud sa iglesia. So kinahanglan nga ang pastor appeal pud siya sa membership class. So muna no, dapat gidunta nga muna siya ang paagi nga kay ang kuha ko ng pastor, dili man ta mag-hire ng pastor sa gawas. Dili man ta mag-hire og kanang magsuhol og pastor kay mahimo nang sinuhulan kung maingon niya na. So dapat ang membro, ang pastor membro gid pud diha ng iglesia nga nakitaan og gasa sa pagpastor, gituboy sa mga Kristohanon nga mahimong pastor nila nga kauban diha ng membro sa iglesia. So kinsa man ang may katungod sa pagpili og mga pangulo sa usa ka iglesia. Ang pastor ba? Dili. Kung dili, ang tibong iglesia pinasikat sa qualification na gihatag sa Dios sa balahang kasulatan. So karon kung walay klaro nga membro ang usa ka lokal nga iglesia, ang mahitabo bisan kinsa na lang mahimong mopili og leader sa iglesia. So dili man pod nga usa ka single individual person ang moingon nga kani atong himong pastor, dili man pwede niya na. Nahanglan man gyud siya nga decided sa tibok body sa iglesia ang mamahimong pastor diya sa local church. So mamahimo nga ang mga leader dili pod pwede. No, dili pod pwede mga pastor uban nga mo recommend nga o kani himuonin yung pastor kundi sa nga tao. Dili man pod pwede. So manang kuhaon gyud ang magpastor sa usa ka lokal iglesia diha mismo nauban ng membro, no? Nga nakitaan og spiritual gifts of leadership. Kunya mo na siya nakitaan sa qualification sa Bible na mahimong pastor, mo hituboy sa iglesia nga mahimo nilang pastor. So mahimo nga bisan katong dili paganing takos mahimong membro sa usa ka lokal nga iglesia
dili pud pwede, no? Kung naklaroon gyud sa ang membership. So, ang katarungan ug dili kini biblikal ug mahulog lamang sa katawanan ug mawala ang pagkabililhon sa pagpili og mga pangulo sa iglesia. Number 4, ang katarungan nganong kadaghanan sa mga kasimbahanan karon dili mosunod sa apostolik nga paagi sa pagpili sa buong pangulo sa iglesia tungod kay walay klaro ug tino nga church membership. Ang mahitabo murang kwartya nga relihibo makasala gani sa usa ka lugar ibalhin sa laing lugar. Dili man na maayo ng inana, no? So nga ang pagpili pag kini nga pastor makasala tapos i-transfer lang sa laing dapit aron mahimong pastor dito. So dili ang paagi sa Biblia pag pastor makasala disiplina tanggalon sa pagka-pastor tapos pabilin niya membership din sa local church. So dili siya pwedeng palayo, no? So ibilid membro sa diha lokal nga iglesia gihapon mo serve siya as member na dili na ingon as pastor. Ang normal kasagari manggod pag pastor makasala mawala na diha niya nga lugar. Tapos makit-an lang ni dito sa unahan tuwa na sa lain dapit na pastor gihapon. So dili ingon niya na no ang paagi. So kung kana mahitabo mo way klarong membership. Pero pag klaro gani ang imong membership, bisag pastor pa ka nakasala ka, magpailaw ka diha niya nga iglesia nga imuhang na membrohan, dili na ingon nga pastor kundi dili ingon nga membro. So mo nay klaro ka para dili mahulog ning murag relihibo ra ba nga makasala gani ang pastor balhin na sa dapit ni pastor gihapon sa dito. Dili na pag nakasala ang pastor dili na siya pastor. Total ang muhatag og pastor sa iglesia Ginoo man. Diba? So naramay ituboy sa Ginoo nga lain diha ng mga pastor. So pastor man nakasala, pag nakasala na siya, dili na siya qualified ng pastor pa. Ikatulo, no? Ang membership may dakong kalabutan sa doktrina sa pag-oversight. Mo punin, no? Unang naay klaro nga membership para ang pastor nasa klaro nga oversight. Nasa bantayan. No, Hebrews 13:17. So sa ning basahon ng Hebrews 13:17. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch your soul as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Okay? So, sa mani, naghisgot ni siya sa trabaho sa pastor. Ang trabaho sa pastor, mag-oversight sa kalag. Mo bitaw na nga ang pastor, dili siya pwede maghilabot sa logistic matters, dili siya pwede maghilabot sa material nga bahin diya sa iglesia. Dililigits ka na sa mga deacons para magtutok siya diya sa pag-oversight sa mga kalag, sa mga membro. So, oversight. So, katungdanan sa leader sa usa ka iglesia ang pagbantay sa mga kalag sa matagsakop sa iglesia. Isip mo ay muhatag ng oversight tulangan sa Dios. So gihatag man